Okay, magandang araw no sa ating manonood dyan ng Full Computer YouTube channel. So dito naman sa ginawa nating video no, ay tuturo ko sa inyo kung paano mag manual nozzle check at kung paano mag cleaning ng printhead ng inyong Epson L120 or L121. Okay, na hindi na kailangan gumamit pa ng computer. Okay. Okay, so syempre kailangan nating i-plug yung ating printer para atin siyang ma-turn on. Okay, so procedure para sa kung paano mag nozzle check ng inyong Epson L120 o 121. Okay, so kuan muna ha. Kaya wag ninyong i-turn on. So i-press and hold niyo yung stop or reset button. Tapos ganun din sa my power. So press and hold. Yan, okay? Tapos usually niyan 5 seconds yung hihintay ninyo, pero wag niyo hintayin na. Kapag narinig niyo na nag-respond na yung printer, no? At pwede ninyong i-release. Okay? So ayan na. Hindi maganda yung kuan niya, yung printout niya. So dun sa kabilang side makikita niyo yung sa colored. Okay, hindi na palitin na talaga yung kuan yan, yung printhead ng Epson L120 na yan. So turn off natin, no? Tapos punta naman tayo sa procedure kung paano mag head cleaning ng printer Epson. So kailangan naka-turn on, no? Press muna ninyo ang power button. So kailangan hintayin ninyo na mag-steady yung light, yung green na light, no? Kapag nag-steady na yung green na light, ibig sabihin yan ay ready na yung printer. So press and hold dun sa may stop button. Tapos magbilang kayo ng 5 seconds. Pero sa akin dyan hindi na 3 seconds lang eh. Basta mag-respond na kagad yung printer, tapos marinig niyo na meron nang gumagalaw na yung printhead sa yung printhead ng Epson, ay release niyo kagad. Huwag na ninyo hintayin yung 5 seconds. Okay? So bakit? Para din sa kwan yan. May circuit board kasi dyan eh, sa Epson. So ito nga pala, no? Nakita nyo yung ginaganyan ko yung kamay ko. Kasi yung iba kasi dyan, naiinip. No? Kasi napansin ko na hindi siya basta-basta na yun. Medyo may katagalan mag-respond yung printer. Okay, so siguro yung iba, no, binubunot yung mga plug or pinipindot-pindot. Basta ganyan yung status ng printer, ibig sabihin busy pa yan. Okay, so wag ninyong gagalawin. Wag kayong magpipindot-pindot dyan. Okay, or wag ninyong bubunutin. Siguro yung iba kasi naiinip. So yan yung pwedeng ikasira ng inyong Epson na printer. Okay? So hintayin niyo na mag-steady yung green light. Saka kayo kuan. So yung video natin ngayon hindi ako nag-cut para talaga makita ninyo. Okay, so napansin niyo nag-steady na yung LED light sa power. So ibig sabihin niyan ay ready na siya ulit yung printer. So yung gagawin natin ay mag-cleaning ulit tayo ng printhead the second time. So press and hold dun sa may stop button or reset button
for 5 seconds. Pero wag ninyo hintayin kapag nag-expand na kagad yung printer, pwede ninyo na i-release kaagad. Okay? So kapag nagbi-blink yan, yung LED dun sa may power, ibig sabihin busy na yung printer. Okay? So wag nyo na yan gagalawin. Wag na kayong pipindot-pindot kung ano pa dyan. Okay? So iba-iba yung ginagawa ng printer. Okay? Diyan sa Epson, kapag nag head cleaning siya, after niya matapos yung after niya ma-perform yung head cleaning, ay wala na siyang ginagawa. Okay? Babalik lang kaagad, mag-steady lang ulit yung light niya kapag ready na siya. Okay? So tulad ng sinabi ko, huwag kayong mainipin. Hintayin ninyo yung process. Kapag nagbi-blink yan, ibig sabihin busy yung printer. So wag kayong magpipindot, or wag ninyong i-unplug yung printer. Okay, sa akin 3 seconds lang eh. So wag na ninyo hintayin, no? Yung 5 seconds kasi yan yung karaniwan na instruction na makita nyo. So ayan na yun. Ayan. Hindi pa nag-steady yung light. So hintayin talaga ninyo na mag-steady yung LED light doon sa may power. Hindi ko pinutol yung video, no, para talagang actual na makita ninyo. Okay. Iba tayo pag gumawa ng video, no? Talagang live. Kasi yung mga detalye, no, sa mga impormasyon, importante yan eh. So nagbi-blink pa rin. Ayan, no. So kailangan dyan sa Epson na yan, kailangan hindi kayo mainipin. Ayan, no. Ginagamay ko. So ibig sabihin dyan ay huwag ninyo talagang gagalawin yung printer kapag ganyan nagbi-blink siya. At huwag ninyong bubunutin or i-unplug yung printer. Okay? Yung tatamaan dyan, yung masisira dyan ay yung circuit board ng printer na yan. Okay? Yung pinipindot ninyo dyan, nakakuha yan sa circuit board nya. So yung ginawa ko dyan ay nilagyan ko ng marking yung first na manual check-up natin. Okay, kasi gagawin natin ulit yan. So yung purpose ko dyan ay para i-compare yung first na print out natin or first na manual nozzle check-up doon sa second. Okay, so ayan, nakita niyo nag-steady na yung LED light, ibig sabihin ay ready na ulit yung ating printer. Okay, so ayan yung first na nozzle or test print. Yan yung una. Okay. So yung gagawin niyo ay i-turn off niyo syempre yung inyong printer, no? Press and hold sa stop or reset button. Press and hold, no? Tapos press and hold din doon sa may power button. Ayan. So yung kuan ay 5 seconds, no? Pero kapag nag-respond na yung printer, pwede niyo i-release na. So ayan. Test print ulit tayo or manual na nozzle check. Tingnan natin.
O recompare natin. So ayan, nakita ninyo, nag worst. Mas maganda pa yung una, oh, yung first. O tingnan niyo yung isa. So sabi ng may-ari, kahit ilang beses niya na gawin yung print head cleaning ay ganun pa rin. So pala yan, yung print head ng printer na yan ay schedule na para palitan o replacement. Okay, so alam nyo, merong dalawa na karaniwan na dahilan, no, kung bakit madaling nasisira yung printer, no, yung printer head or yung cartridge, no, ay dahil yan sa hindi ginagamit palagi yung printer, no, sa isang linggo siguro isang beses lang, dalawang beses. Ganito na lang, no, halimbawa meron kayong lakad, no, mga isang linggo kayong mawawala, di hindi nyo magamit yung inyong printer, di ba? So yung mangyayari dyan, no, sa unang 2 hanggang 3 araw, no, 2 to 3 days, magdadry na yan yung ink doon sa tip ng nozzle ng inyong print head. Tutuyo yan, tapos titigas, no. By the time na pag-uwi ninyo, edi magpiprint kayo, no. Yung gagawin ninyo ay magno-nozzle check kayo, di ba? Manual nozzle check. Di parang test print, ganon. Tapos syempre yung unang lalabas niyan, hindi maganda yung printout niya. Kasi nga natuyo yung ink doon sa may tip ng nozzle. Diba? So yung gagawin ng printer ay pupuwersahin niya na matanggal, no? So alam nyo, kapag ganyan yung practice ninyo, ay in the long run ay yan yung dahilan kung bakit nasisira yung print head, or katulad yan yung mga cartridges, di ba? So yung print head at saka yung cartridge, yan, parang ganyan din, di ba? So yung mabuting practice, no, para maingatan ninyo yung inyong printer na matagal pa ninyong magamit. Okay, halimbawa isang linggo kayong mawawala, no? Tapos syempre tumigas na yung ink diyan doon sa may nozzle ng printer ninyo. Ang gawin ninyo ay mag-cleaning kayo. Yan yung unahin ninyo, mag-cleaning. 2 times kayo mag-cleaning, o 2 to 3 times, no? Tapos saka kayo mag-manual nozzle check up. Ganun ang dapat. Okay, wag ninyong unahin yung nozzle, yung nozzle check up, kasi matigas pa yung tumigas na yung ink doon. Okay, so irarab niya yun doon sa bond paper nyo na dry. Yan yung ikinasisira ng madali ng inyong printer. Okay, so dito na medyo napahaba yung ating kwentuhan, no? Mas maganda live sana, no, para pag-usapan natin. So kung meron kayong mga katanungan dyan, no, comment lang sa comment section. Okay, may mga violent reaction o kung ano pa man, pag-usapan natin. Okay ba yan? Okay, so maraming salamat sa inyong panonood, at hanggang sa susunod naman na gagawin nating video, no. Marami akong ituturo dito. Okay, so ayan tayo. Bye bye. Yeah.